Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang lamig po mga kababayan dito sa lugar namin, no? Kami nasa desert na, no? During summertime, nagti-triple digit po dito. Pinakamataas na 120 degree Fahrenheit. Ngayon po, chinek ko yung weather, no? Low of 32 degrees Fahrenheit, high of 63 degrees Fahrenheit. Grabe po. Na talagang sa sobrang lamig, no? Parang totoo nga po yung climate change. Talagang nagbabago. Sa labas, sobrang taas ng araw, clear blue sky, pero ang lamig po, no? Kaya nga po, eto naka-bonnet tayo, naka-jacket, o mukha na tayong kakulay nung pintura sa likod. Saka nagkakape po tayo, no? Ang ano talaga, ang lamig, no? Kulang na lang mag-gloves ako, mag-guantes ba ako? So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong isang nag-rant, no? Nag-complain, no? Nag-cry po, no? Na parang spoiled brat itong pangalawang anak ng poon ninyong Duterte. O, sino ba yung pangalawang anak? E di ayan, yun daw pinaguhubad ni Trililing na merong kung anumang tato. Kasi po, viral ito ngayon sa social media, no? Yung ranting niya about the People's Initiative na isinusulong daw kuno ng Congress. Tapos ang higit sa lahat ay nagrarant dahil sa kwarta. Hindi yung People Initiative ang nirarant nito eh. No, kung babasahin nyo, no, mamaya himay-himayin natin yung kanyang statement, no. No, lahat po tinira niya na pati Senado at nadamay pa si Ninong PBBM. Talaga naman sinasabi ko ng mga kababayan eh. Lahat na lang damay ang ating presidente. Ng puta naman. No, pwede ba? Kung hindi naman related sa Pangulong BBM, no? Huwag niyo nang banggitin ng pangalan. Nakakapagmura talaga tayo ng wala sa oras mga kababayan eh. Lahat na lang nangyayari sa inyo, baka nga sinasabi ko pati pang personal ninyong buhay, dawit si PBBM or si Ninang Lisa, nakakaasar kayo eh, no? May problema naman pala siya. Why don't you have to talk to your constituent diyan o sa house? Bakit nyo pa ang ginagawa nito mga kababayan, no? Is siya yung sa media, sa publiko. Ano yung public? Tama ba yun? Sa public niya nirarant, no? Hindi muna siya dumaan sa tamang proseso. Ito yung ng mga Duterte, no? Yung kanilang textbook na pag hindi na pagbigyan, magrarant. O di ba? Tama lang yung sabi ng kanilang ama. Pero bago ang lahat, tayo po yung magpupugay at magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, no? Dumadami na po sila. At kung nais nyo po magpa-member kung makita nyo lang yung join button diyan, no, kung gusto nyo lang naman, wala pong sapilitan. No, at ganun din po sa mga followers, subscribers, nagla-like at nagsi-share ng ating videos. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. So ito lang po, no, yung statement ni Paulo Duterte o yung tinatawag nilang pulong. Tapos isasama natin yung sinabi ng isang senador. Mukhang bakbakan na po ito. Bakbakan na talaga. Kung ano nga ito hindi lang si pulong hindi lang si isang senador, kundi mga mambabatas na po. Mamaya sa separate video natin, itatopic natin yan. Kasi po ito, kumbaga juicy, no? Kasi itong People's Initiative, isa sa mga paraang paano magkaroon ng charter change sa ating konstitusyon. Okay? So ako po, no, bigyan ko muna kayo ng aking take dito, diyan sa charter change na yan, no? Ako po, gusto ko rin pong magkaroon ng amendments, no? Kasi pag revision, talagang i-revise yan.
kung kaya naman ng amendments lang, may babaguhin sa probisyon ng isang artikulo sa ating konstitusyon, ipayag po ako dyan. Kasi itong 1987 Constitution, ika nga nila, alam ko, alam na alam nyo rin to, hindi po ito marites. Base na rin sa mga sinasabi ng mga eksperto na itong 1987 Constitution natin ay very flawed. Kasi it was done in a hastily, meaning hastily, minadali. Kasi during that time, sinasabi lang revolution, no, binaliwala na po yung 1935 o 1972, whatever na constitution natin. O 1935 o 65, no? Correct me if I'm wrong, no? Binago 'yan, and it was done hastily, minadali, kaya parang kulang sa talagang pagsusuri. Kaya di ba nga sabi nila, naging diktador ng pamamahala si Cory from 1986 to 1987. Kasi kailan ba yan na nagawa, natapos yung constitution na yan? E di 1987, what is the basis of Cory Aquino governing the country back then? Ngayon po, ang dami na pong nangarap, no, na magkaroon ito ng charter change. Kaso marami pong nag-o-oppose. Sino ba yung nag-o-oppose? Di siyempre, yung mga framers niyan, yung mga supporter niyan ng mga dilaw. Ang nangyari ngayon mga kababayan, sa totoo lang, tignan nyo naman. After 40 years, 40 years nga ba? 87? Hindi naman siguro. 36 years o 37 years, nasaan ang economic status ng bansa natin? Nasaan ang advancement of technology? Di po ba? O whatever na growth natin. Napag-iwanan tayo ng mga neighboring countries. Yung mga dati lang na nag-aaral sa atin to improve their way of life, like the agriculture, infrastructure, no? Whatever it is. Ngayon, nauna na sa atin. Kasi nga, sabi nila, yung economic provision na nandyan sa Article 11 or 12 ng Constitution, no? Tinitingnan ko po kanina, binabasa ko, no? O Article 12 pala, National Economy and Patrimony, nandyan po yan. Lalong-lalo na simulan yung basahin sa Section 10 and 11, no, going down, hindi pala forward, going down. Nandiyan po yan. I cannot state this to you properly kasi hindi naman po ako yung dito, abogado, o hindi po tayo mga expert dito, but kung gusto nyo po, basahin nyo po, kayo po ang umintindi, no? So, yung sinasabi ko, tulad nung sa mga previous vlog ko, si Speaker of the House and some of the congressmen, no, lalong-lalo na si Dong Gonzales ng Pampanga, sinabi nila that they want to do some charter change. As much possible, people's initiative. Kasi yung people's initiative, kailangan mo ng at least 12% na signatures on all of the registered voters in the country. Correct me if I'm wrong again, okay? So, yun ang sinabi ni Speaker din before they close the session. Pero ito nga po, ang daming nagnganganak. At isa nga po dyan sa mga nilabas nila ay yung may nagbabayad daw po. May nagbibigay ng pera para ikaw ay pumirma. Tapos sabi nila, hindi daw in-explain kung ano yung pinipirmahan. Bibigyan natin ng separate bag yan kasi ang laki nito mga kababayan, ang laking issue. Talagang ito yung ini-issue kaysa pagtuunan yung iba pang mga national issue. Di po ba? Talagang marami lang sumasalungat sa pag-amend ng Constitution. Walang amendment wala ni isang nagawang amendment dito sa 1987 Constitution. Because nga, ang daming mga nega. Kasi mapapahiya sila talagang napahiya naman na kayo. Aminin nyo na tayo ay lagging behind in terms of the economy compared to the other countries. Napakahigpit po. Ang gusto lang naman, amendahan yung Constitution para sa economic provision. Pero meron din isang senator niya na gustong magkaroon ng term limits o term extension ang mga mambabatas. Iba naman yung sa kanya. Di po ba? Now, itong si Pulong Duterte, nagbigay ng statement, no? Ang ganda ng statement. Nakakapunyeta. Di po ba? Dito nyo may mapapansin kayong common denominator ng pamilya Duterte. Pero basahin muna natin
yung bawat sentence, no? Ito po, no? Statement of Davao City, 1st District, Representative Paulo Z. Duterte. Ito na. This so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI. Oy, ikaw, Representative Paulo Duterte, akala ko matapang kayo. No? If you have the balls, just say it. Pure ano? PI, ano yan? Sino yan? Ha? Private investigator? Hindi naman pwede ko sabihing People's Initiative yan. Ano yung PI mo? Pokengkeng ng ina mo? Ganon? O, sinong minumura mo? Nanay mo? Nagtatanong lang. Kasi itong mga Duterte, mga kababayan, they cannot make a clear statement na talagang diretsahin nyo. Huwag na kayong matalinghaga pa. Putang ina naman. O, siyempre, minumura niya po. Ha? Huwag kang nang magpaano, ha? Huwag kang maging hypocrite, Paulo Duterte. Matatapang daw kayo eh. O ba't di mo masabi dito yung ibig sabihin ng PI? Ha? Wala ka palang bayag eh. Diba? Tapang-tapangan ka lang dyan. O, ito pa sabi niya, I was informed that PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles is spreading the PI, o again, PI again, movement, ha? Hindi mo alam kung People's Initiative o putang inang movement. O ayan ha, in Davao City kasi kawalan niya ng balls. Ito dapat ang sinasabihan ng buwakang inang ito na pinipisot, no? Pinipisot yung pisot niyang ano. Ano ba yung tawag ng pisot na yan, no? Ayan, pasensya naman po no mga kababayan no kung nakakapagsalita tayo ng hindi maganda dito kasi itong mga ano na to, itong mga Duterte na ito masyadong matatalinhaga eh. Kaya tinan mo sa DepEd nabububo ang mga bata kasi yung leader matalinhaga. Akala mo naman nakatira sila sa yung show ng ano, yung may mga engkantada. Tang ina naman, no? Oh, Migs Nograles, minumura ka nito. Minumura ka is spearheading the PI. Hindi niya sinabing People's Initiative yan ha. Tignan niyo po yung pagkakasulat niya ng PI to the first sentence. Parehong pareho. So ano ibig sabihin yan? Ha? Okay. Alam mo na, Migs Nograles. Si Representative Migs Nograles po, ayan po yung nagsiwalat ng mga violation ng SMNI. Kasi taga Davao po yan. No? Sabi pa ni Polong, I am against this People's Initiative. Akala ko ba PI? As this is not the people's voice, but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. How do you know? How do you know that this is only the voice of a few? Ha? Hindi pa naman yan yung pinal. No, if there's a problem with this People's Initiative, yung pagpirma-pirma because it was not properly disseminated, then, sabihin mo na lang sa constituent mo, huwag kayong pumirma dyan. O sasabihin niya, sinabi niya sa baba. Pero, you don't voice out this one kasi hindi mo pa alam talaga kung ano ang tunay na nagaganap. No? Ngayon, mga kababayan, malalaman nyo bakit siya nagbo-voice out kunwari dito sa People's Initiative. And she is also chastising the Representative Mig Nograles. Ha? Pinipi-ay niya, 'di ba? Sabi niya, pag itong People's Initiative ay nagawa, no? Meron daw mga few na gustong mag-perpetuate themselves in power. Perpetuate means iluklok yung sarili nila, no? Yung sa kapangyarihan. How do you know? Explain it to us, ha? Freaking idiot. Eto pa. I also would like to inform all Davaoeños, ha? Most especially in my district, sa distrito niya daw, that the House leadership has taken out 2 billion from your National Expenditure Program budget for the district and left only a measly 500 million for Davaoeños this year. So, ibig sabihin, yung House leadership, who are they? Ha? Sino yan? Si Martin, saka yung nandoon sa komite ng appropriation. Sino yan? Si Ko. Saka yung defender dati ni Sara sa budget.
Ayun, si Marikina Representative Stella Kimbo, sila po dyan. Ini-strip daw siya, no, ng 2 billion. Iniwanan lang siya ng 500 million para sa National Expenditure program nila, yung budget nila sa kanyang distrito, no? O, all Dabaweños, ilang bang distrito meron sa Davao? Ilang congressman meron sa Davao? Di po ba? Pero sabi niya, most especially in my district. Oh, di po ba? Iniwanan lang daw sila ng 500 million. Eto maganda. To all congressman ganging up on us, do not give me that kind of BS daw. BS, what is BS? Bachelor of Science? Huh? Bachelor of Shitty? What? Because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Damboeños na bumoto kay BBM. O, ayun. Ha? Nakita nyo? Ang totoong rant niya lang mga kababayan ay yung pag-strip, pagtanggal ng 2 billion sa budget ng distrito niya. Hindi po yan sa buong Davao. Malaki ang Davao. Ha? Search nyo na lang kung ilang distrito meron sa Davao. Pero sabi niya, especially on my district. Hindi niya sinabing to all the Davao. Di ba? Oh, don't be fooled, mga Dabaweños. Sa distrito lang nitong si Gonggong na si Pulong Duterte. Sinasabi ko sa inyo kanina, iisa ang denominator nilang magpamilya. It's all about the money. Money, money, money. Must be many in your China's world. na ano sila, na spoiled sila sa kwarta. 'Di ba? Nagrereklamo dahil tinanggalan ng 2 billion. Ikaw lang ba ang tinanggalan ng ganyang halaga o ng halaga ng budget nila? Bakit ka nagngangak-ngak? Dahil na-spoiled kayo ng nino, ng tatay mo, nung termino niya. Di ba? Lalong-lalo na sa confidential funds ng ate mo nung mayor siya. So, bilyon-bilyon ang binigay sa inyo. No? Sinasabi nyo, kung sa distrito mo, maunlad na kayo. Di ba pinatapos pa nga yung elliptical road nyo na ang ganda-ganda? Ha? Di ba? Tama, mali. May ginastos ka ba doon? Funded ng gobyerno at yung kanilang kung ano man yung ano nila doon? Contractor? Nagre-reklamo ka sa 2 billion. Di ba? Ano ang dahilan? Bakit tinanggal? Dahil ilalagay sa People's Initiative? You did not specify it. You just giving a narrative na kaya ka tinanggalan, no? Dahil sa People's Initiative, sa charter change? Hindi. Wala kang in-explain. Bakit ka tinanggalan ng 2 billion? In-explain ba sa'yo? O ba't hindi mo in-explain ngayon dito sa amin? Ang gusto mo, yung naratibo mo na tinanggalan ka ng 2 billion, magalit na kami ngayon sa pamunuan ng House leadership. Bakit nyo tinanggalan itong Duterte? Duterte to eh! Duterte to! Magagalit ang tatay nito, ngangak-ngak na naman ng tatay nito, sasabihin na naman kayong most rotten ng tatay nito. Di ba tulad ng ginawa ng tatay nito nung tinanggalan ng CIF yung anak nilang Tamilmil? Anong sinabi ng tatay nila? HOR is the most rotten institution. O ngayon, ano nasasabi ng tatay niya? Tatay to the rescue? Di ba the same ang denominator nila? Kwarta? Ano ang sabi ni Duterte doon sa video natin? Di ba? Kung may topic tayo ng West Philippine Sea, ano sinabi ni Duterte sa China? Gawin nyo na kaming Republic of China, Province of China. Republic of the Philippines, Province of China. Sabi niya pa, ang dami kasing kwarta. O di ba? Kwarta. Ang tatay, mahilig sa kwarta. Yung anak na Tamilmil, mahilig sa kwarta. Itong anak na lalaki mahilig sa kwarta. Bakit? Nasanay po sila nung termino nung tatay nila. Di ba? Ano ang sabi ni Sara Duterte? Nung
sa budget hearing niyang kanyang DepEd. I can live without, mabubuhay daw sila, no, pag maski na walang confidential fund. Okay? Tama, mali. O ayan, no? We can live without confidential fund. Okay? Now, ano naman ang sabi nung kapatid niyang lalaki? Si PI. Ito sabi niya, I will not starve to death. I will not, ulitin natin, I, a singular pronoun. Di ba? I, myself, and Pulong. Selfish. He will not starve to death if you take away my budget. Hindi daw siya magugutom. Siya at siya lang. Hindi niya sinabing we, the first district of Davao, will starve to death mas kinatanggalan nyo kami ng budget. No! He specifically wrote on his statement, I, capital letter pa, a singular pronoun, I, myself and Pulong will not starve to death if you take away my budget. Diba? Ibig sabihin, self-serving. Hindi mo in-explain sa amin bakit tinanggal ng House leadership ang 2 billion pesos at saan inilagak. Sabi nyo, malinis na ang Davao, matiwasay na ang Davao, tapos na ang mga proyekto, ang daming proyekto ng Chekwa dyan. Di po ba? Dyan sa inyo, sa 1st District o whatever sa Davao. Di ba? Tapos ngangak-ngak ka ng 2 billion, hindi mo in-explain, probably there's a reason for that. Di ba? Bakit nag-complain ba yung ibang mga congressman na tinanggalan din ng mga budget para mailagay naman sa ibang mga lugar na kung saan kinakailangan ng mas mahalagang pagtulong, ma-improve yung kanilang sitwasyon? Eh tingnan nyo ang Davao, napaka-asenso na at sinasabi nyo na maganda ang pamamahala nyo, maunlad na ang Davao. So why do you still need a bigger budget, freaking moron? Kawawa naman yung ibang mga cities, mga probinsya, nangangailangan din ng tulong ng ating gobyerno. Bakit ikaw, special kid ka ba? Di ba? Tama lang yung sabi ni Duterte. Ito yung patunay na ganito. Spoiled brat yan. Yung pala patungkol sa mga anak ni Duterte yan. Di po ba? O. Tapos, ang inaano niya pa, parang ini-insinuate niya, kawawa naman ang mga bumoto kay PBBM. What? Kawawa daw yung mga Davaoenos na bumoto kay BBBM. So sila ang kawawa. E paano pag may Davaoenos na hindi bumoto kay BBM? Remember mga kababayan, sinasabi nila mas malaki ang boto ni Sara Tamilmil kay Ninong PBBM. How many votes? Di ba? Almost 500,000. Hindi natin alam kung saan galing yan. Di po ba? I'm just giving you a narrative. Tapos sasabihin niya, kawawa yung mga Davaoenos. Sino yung mga bumoto kay BBM na Davaoenos? E paano pala yung hindi bumoto kay PBBM? Mas kawawa? Di ba talagang para lang masama, mamalain, mabigyan po ng bad image ang Pangulong Marcos, isasama at isasama nila. Ganyan sila kagago. Makikita mo. Di ba? Kayo mga kababayan, tama ba na isama dito ang Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang kinalaman ng Pangulong Bongbong Marcos dito? Hindi lang naman siya ang Pangulo ng mga sinasabi mong Davaoeno. Pangulo siya ng buong Pilipinas at ng buong nasyong Pilipino. Ayan ang hirap sa inyo eh. Di ba kita nyo naratiba how do viciously attack the president? Kaya tama yung sabi ng iba mga Marcos loyalists and supporters that these freaking idiots na mga Duterte Burak supporters, they're planning to oust our President Marcos by mid 2024. Like Gloria style daw po.
Now, the question is, papayag ba kayong mga Marcos loyalists and supporters that our president, Bongbong Marcos Jr., will suffer the same fate noong 1986? They will oust another Marcos from Malacanang? Sa aking opinion, no way! The hell no! Di po ba? Gago din tong pulong na to eh. Nag-iingay ka dahil nawalan ka ng kwarta. Putang ina naman. Di ba po, pasensya naman po ulit ano. Alam ko marami sa inyo ayaw makapanig ng mura, wala po tayong magagawa. Dahil po sa sobrang galit natin. Pagpasensyahan nyo na po. Nakita nyo? Kaya dapat talaga magmasid tayo, protektahan natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Maus na ang lahat. Huwag lang ang Pangulong Bongbong Marcos kasi siya ang tunay na mapagmamahal sa bayan. Siya ang tunay na magpagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Hindi lang sa select few na tulad nitong mga Duterte. Nagtamasa na kayo nung panahon nung tatay mo. Di po ba? Kaya nasanay ka sa bilyon o trilyon na pondo? Di ba? Bakit ang mga Ilocano sa bayan ng Marcoses, nagreklamo ba sila nung sila ay inaapi ng mga dilaw? Nung hindi sila pinapansin? Ang mga Ilocano nag-strive hard. Pinaunlad nila ang Ilocos. Maski na pinag-iwanan sila, hindi sila pinapansin. Bakit hindi ganyan ang ugaliin ninyo? Kasi ibang-iba kayo. Sakim kayo sa kapangyarihan dahil sa gawa nito. Pera, pera, pera. Yan ang tinatawag na katotohanan that money is the root of all evil. Ito yun. Di po ba? Ito pa, sabihin natin ha, ito lang talaga ang rant niya eh. It's all about the money. Sinama niya lang ang People's Initiative. Sa palagay ninyo, pag hindi ito tinanggalan ng budget, magrarant yan? Hindi. Tamil-mil yan. Di po ba? Wala eh. Aanin mo ang malaking budget. Ang ganda na ng Davao na sinasabi ninyo, pinagmamalaki nyo, insurgent pre na kayo. What you gonna use that for? Ang dami nga investor na Chinese dyan. Ito pa ha, ito ta. Isa rin itong Marites. Ha? Parang yung mga Duterte Burak supporter tulad nitong si Buakang ina nito. I also heard from reliable sources, no? 'Di ba? Classic textbook nung Always Rebel, Always Rebel, 'di ba? A rebel always a rebel. Oh, that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Senator na naman tinitira niya. Lahat tinira niya na. Di ba? Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabawenyo. Wow, gamit na gamit ang mga kababayan niya. No? Hindi daw siya luluhod. Sino ba nagsabing luluhod sa'yo? Lumuhod ka? Ha? Sino nagsabi na lumuhod ka? Aba, may mukha may pinariringgang ka yata. Sino ba yung lumuhod na senador? Tapos, may kinukuha pa daw na 30% yung isang peking Panginoon. O sino? Sino? Name names. Diba? Unang-una, sabi niya, reliable sources daw. Na nagsasabi ang mga senator na huwag kayong maglagay ng proyekto dyan. O, sino? Chismis? Sino? Di ba? Oh, kung matapang ka nga talaga, di ba matatapang ang Duterte, nananapak nga ate mo eh. Huwag mong ilagay ang bayag mo sa puet mo. Pangatawanan mong Duterte ka, matapang ka. Name names. Tapang kay, di ba? Tatay mo tapang eh. Ulat kay matapang eh. Why can you not say, puro ka lang reliable sources? Chismis! Putang ina. Tapos sabi niya, may nangunguha daw ng 30%, hindi siya luluhod. Talaga? Napatunayan mo? Ha? O bakit di ka pumunta sa ombudsman o sa Sandigang Bayan? Ireklamo mo sa otoridad. Bakit sila kumukubra pa? That's graft and corruption. Di ba? O, sino yung peking Panginoon? Sino ba Panginoon ng mga Burak supporter? Di tatay mo. Di ba buon nila yan? O, sino pa? Yung peking anak ng Diyos. Di ba? Di sa appointed son of God, sino? Si Kiboloy ba yan? O, tanong lang.
Sino yung peking Panginoon? Sino? Sino? Is it your dad? Or the Kiboloy? Tanong lang ha, nagtatanong lang ha, I'm not accusing. Di ba? Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga dabem nyo. Really? Really? Wow. Parang yung poverty porn na, oh. I have kept my silence all through this month since I do not want my constituent to suffer from dirty politics in the House of Representatives. Oh, ba't ka nga naman nag-keep silent? Ibig sabihin, you enable them. So therefore, isa ka ring tamilmil. You enable them eh. Kung ayaw mo pala ng korupsyon dyan sa House of Representatives, so therefore, dapat umalma ka na. Ano yung sabi ng tatay mo? The most rotten kayo. Corrupt ang House of Representatives. O therefore, nandiyan ka, kasama ka. Di ba? Kaya ka lang nagdadakdak, no? Kasi tinanggalan ka ng budget. Pwede namang masolusyonan yan eh. You talk to them. Di po ba? You talk to them. O dapat ito maanohan to sa Ethics Committee ng House of Representatives kasi nilabas niya eh. Di ba? Nilabas niya sa madlang people. Kumbaga, iniisip, sinisingle out silang mga Duterte. Inuna yung ate niya. Ay, anong sabi ng ate niya? I leave it to the hands of the Congress. Ayan o, malinaw mga kababayan. Di po ba? Pinakita natin sa inyo kanina. Malinaw. Sabi nung ate niyang tamilmil, oh, we leave it to the decision and discretion of the members of Congress who has the power of the purse. Di ba? Tapos ngangaw-ngaw kayo. Ibigay nyo muna ang dahilan bakit ka tinanggalan ng 2 billion. Di po ba? O ito pa. To all Dabaweños, do not sell your soul for mere 100 or 10,000 exchange for your signature. If you want to follow the minions of the persons dreaming to be great in Congress, to perdition, that is your choice. O yung perdition daw, parang yung, ano ba yung Tagalog ng perdition? Nakalimutan ko na mga kababayan eh. No? Ano ba meaning nito? Tingnan lang natin para maintindihan natin. A state of eternal damnation or punishment. Oh, parang sa hell. Ay nako! Kasi ano sabi ng tatay mo? Oh, di ba kayong mga Dabaweño? Di ba mga Duterte kayo? Oh, to perdition sabi ng tatay mo. Ha? To all my supporters, di tayo tatanggapin sa langit. Kaya I will wait for you in perdition. Gonggong! No? Naglilintaya ka dahil tinanggalan ka lang ng budget. Ay, come on. Give me a break. No? 2 billion. Specify mo muna, ilagay mo muna lahat ng proyektong gusto mo. Di ba may kanya-kanya kayong budget proposal? Oh. Then, tanungin mo bakit ka tinanggalan ng 2 billion. Ipakita mo rin sa amin para naman kung sakaling tama ka, kakampihan ka namin. Tapos nagsasabi ka pa ng reliable sources, chismis yan. Gamit na yan, lalo nung SMNI Angkor, yung a rebel, always a rebel ni si Ka Eric. O ako, nagbabanggit ng pangalan. Ikaw, hindi ka makapagbangkit. Tangina, nagrarant dahil lang sa 2 billion. Malaking pera po yan. No? Pero hindi niya naman in-explain bakit siya tinanggalan. Dahil daw sa may 30% nakat pa sa Panginoon, hindi ako luluhod sa inyo, hindi ako magugutom ha. Sabi niya, I will not starve. Oh, pero hindi sinabing, we, the Dabaweños, will not starve. Singular pronoun. Pronoun means selfish, narcissist. It's I, myself, and tulong. Pera. Manghingi ka dun sa tatay mo. Ano sabi niya? Dami pera ng China. O ngayon di ba sabi niya, inuudyukan niya yung mga Dabaweños. Ngayon, plural na Dabaweños na, wala nang district. Ibig sabihin, all the Dabaweños. Huwag daw kayong pumirma dyan sa People's Initiative. Huwag niyong sundan yung mga nag-a-aspire ng power na dadalhin kayo sa internal damnation doon sa hell. Ayun yung internal damnation hindi niya alam, sabi ng tatay niya, hantayin sila doon. Whether pumirma kayo o hindi, inaantay kayo ni Duterte doon. Ayan sabi, patunay. Bahala kayo, kaya kayong mga taga Davao, ewan ko lang.
Whether you sign it or not, perdition. O ngayon, mga kababayan, tandaan nyo ha, may binanggit siyang senator doon na hindi daw siya luluhod. Sino ba yung lumuhod? Ulitin ko, sino yung lumuhod? Sino yung lumuhod sa Senado during the hearing? Lumuhod sa mga pulis. Yung ba yun? Ayun ba yun? Na meron pa daw kumukuha ng 30% cut sa mga proyekto na nag-aastang Panginoon. Nakakatawa naman tong kupal na to na walang yagballs magbanggit kung sino. Di ba? Ito. Ngayon, sabi niya huwag kayong pumirma dyan sa People's Initiative. Kaso, merong kaalyado ang kanyang ama at talaga ito, talagang matindi ang yung pagkabulag. No? Totoong fans ito. Idol na idol ang tatay niya. Ha? Si Robin. 'Di ba? Yan Kung makukulong nga sa ICC si Digong, sasama yan eh. Baka sabi niya, ako na lang po Tatay Digong ang magpakulong doon. Napunta naman na ako ng kulungan dati. 'Di ba? Ano sabi ni Robin? Look at this, ha? Hoy, ikaw, pulong Duterte. PI. PI, private investigator. Perdition. Tinabi ni Robin. Ayaw mo sa People's Initiative. Sinabi mo, PI. Di ba? Ayan Vox Populi, Vox Dei. Ang boses ng taong bayan ay boses ng Diyos. Hindi lang Davao ang taong bayan. Pag sinabi ditong taong bayan, from Apari hanggang Hulo. Pero sa mga Duterte, ang Pilipinas ay ang Davao. PI ka. Pag-usapan ng matino ang People's Initiative. Ayan ha. Huwag gawing isyo ng politiko at ambisyon ang nag-iisang kapangyarihan ng taong bayan. Take note of this. PD, PI. Ha? Ayaw mo, ini-instructan mo, sinasuggest mo sa mga kapwa mo Davaoeños na huwag isanla ang kanilang kaluluwa sa pagpirma sa People's Initiative kasi dadalhin sila sa perdition. Pero ito ba yung isa sa magdadala sa kanila sa perdition? Ito ba? Ito. Gagamitan na natin ng one ni Professor Dumbledore. Ito ba? Yung tatay mo? Ano ang sabi dyan ni Senator Robin Wonderful Tonight Padilla? Ibigay natin ang suporta sa People's Initiative. Pero wag sanang gamitin ng mga politiko to remain in power. Pero ang sabi ni Robin, ibigay ang ating suporta sa People's Initiative. Senador yan. Pero anong sabi mo sa Senate? May mga senador na ayaw kang bigyan ng proyekto at may nanghihingi pa ng 30% na nag-aastang Panginoon. Ang tinutukoy niya ay senador. Ngayon, ito kakampi ng tatay mo. Anong sabi niya? Ibigay natin ang ating suporta sa People's Initiative. Ano nangyari? Contradicting. Ikaw, kumokontra ka sa People's Initiative kasi nawalan ka ng money. Nakasiopaw na kanta ng ABBA, money. Pangalan niya ay money. Dapat palitan na ang pangalan mo, Pulong Duterte. Dapat hindi na Paulo Duterte. Dapat ang ipalit sa'yo, money. Hindi Emmanuel, hindi yun. Banal yun eh. Di ba? Emmanuel, di ba? Pangalan ng Diyos yun, Emmanuel. No. No? Pangalan mo talaga straight money. M-A-N-N-Y. Hindi Manny Pacquiao,
Mayaman si Manny Pacquiao. Idol yan pagdating sa boxing. Nagrarant ka dahil sa 2 billion. Hindi mo inexplain dito sa rant mo bakit ka tinanggalan ng 2 billion. At hindi mo sinasabi sino yung reliable sources mo sa Senado na ikaw ay ayaw bigyan ng proyekto. At hindi mo rin sinabi sino yung Panginoon na kumukuda ng 30% para ma-chastise natin. Dalhin mo sa ombudsman o sa Sandigang Bayan para matanggal sila dyan. Hindi sila magmistulang poon dyan dahil yan ay graft and corruption. At sinasabi mo na dadalhin sa perdition, o dinefine natin yung perdition, no? Punishment. Eternal punishment. No? Ang mga Dabawenyos na pipirma dyan. Hindi ka luluhod. Hindi ka magugutom. Di po ba? Dahil ano? Dahil marami kang kwarta. Di ba? Sabi mo, I will not starve to death. Di ba? Ang drama mo, ang galing mong umakting. Pero, bagsak ka pa rin sa Manila Film Festival. Dapat nag-cry-cry ka rin. Di po ba? Classic textbook mga kababayan eh. From the father, to her ate, to him. Ewan ko lang po dun sa bunso, yung mayor eh. Wala po tayong pakialam dun kasi hindi pa siya nagka-cry-cry. Eh itong Paulo Duterte na nananahimik daw siya. Eh di sana patuloy ka na lang nanahimik. Hindi ka na lang nag-rant in public. What does it tells you? Ha? What does it tells you? Pagdating sa kwarta, nagrarant ka. 'Di ba? Bakit hindi ka nagrant nung merong hindi ka mabigyan ng project, hindi aprubahan ng project mo? Bakit hindi ka nagrant, hindi ka nagsumbong no sa public na merong ganitong public officials na nagmimistulang Panginoon na kumikita pa ng 30% sa bawat project na aaprubahan nila? Yun ang dapat mong pinag-iingay. Hindi yung tinanggalan ka ng budget pero hindi mo inexplain. Pero pilit mong kinakabit sa People's Initiative. Pilit po pang kinakabit na parang may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun po yung take ko dyan. Kasi sinabi niya, kawawa ang mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. Anong kinalaman ni PBBM dyan sa budget ninyo? Anong kinalaman ni PBBM sa budget mo para sa distrito mo? Ikaw ang gumawa niyan. Ang nag-approve niyan ay yung General Appropriation Committee sa Kongreso. Di ba? Inuulit-ulit natin dito that the three branches of government has co-equal branches. Ang gagawin lang ng Pangulo is to approve that. Di ba may mga binito nga siya? I-review lang nila. Pero they will not be concerned on your budget kasi ikaw mismo ang nag-propose ng sarili mong budget para sa distrito mo. Now, if you have a complaint about natanggalan ka ng budget, dapat inalam mo. Pero ngayon dito, siguro alam mo, pero ayaw mong sabihin sa amin. Bakit? Kasi gusto mong i-malign yung sariling institusyon na nandoon ka. Isinadawit mo ang aming presidente. Sumasama kayo sa naratiba na gustong pabagsakin ang presidente. Di ba? Tama, mali. Huwag mong sisihin si Pangulong Marcos dyan. Di ba? Sisihin mo ang sarili mo. Bakit ka tinanggalan ng budget? Why can you not defend it? Kung talagang kailangan mo ng 2 billion na yung for this project, why don't you speak up? Diba? Pumunta ka doon kila Ko, kay Elizalde Ko, at kay Stella Kimbo, at doon sa kasamahan nila. I need this budget because I have so much project for my district. Ganon. Diba? Pinaglaban mo sana, kaso hindi. Tulad ka rin ng ate mo na hindi marunong lumaban para sa budget niya. Ano lang sinabi? I will leave to the good discretion of the Congress because they have the power of the purse. Isa ka dun. Hindi mo kayang idepensa yung budget mo? Diba? Dapat nakipag-usap ka. Duterte ka eh. May balls ka. Matapang ka. Yan ang personification ng magulang mo. Ate mo nananapak. Ikaw, ano kaya mong gawin? Mag-rant? Pare-pareho lang kayo. Na pag hindi kayo napagbigyan, nagrarant kayo. Pwede naman yung kausapin. Closed door. Ngayon ang tanong, anong gagawin dyan ng ethics committee? Diba? Nagrant ka ng walang basis.
Pinipiay mo pa yung People's Initiative. Pero anong sabi ng kakampi ng tatay mo na talagang ito ay kapit tuko, pants na pants siya. Idolong-idolo niya ang tatay mo. Iba ang sinasabi. Di ba? Oh. Dahil lang sa kwarta, mga kababayan. Ang takaw ninyo sa kwarta. Akala mo naman, may kinontribute ka dyan sa national expenditure. Ang ganda na ng Davao, sabi nyo yan. Di ba? Oh, ano pang proyekto na magkakahalaga pa ng bilyon-bilyon? Sabi nyo, you are insurgent-free. Utang-free. Ano pa? Pinagawan na kayo ng mga roads, kinonekta na, ang dami, ang ganda. Ano pang gusto mo? Ha? Explain mo sa amin bakit tinanggalan ka ng 2 billion. Bakit? At kung legit yung explanation mo at may proof, then probably kampihan kita. I-chastise ko sila, isisaldi ko kung sino nagtanggal ng budget mo. So far ngayon wala eh. Kaya ikaw ang dapat i-chastise dahil nagmumukha kang pera. Yan po yan, mga kababayan. Nagbigay ka ng statement, but the statement is so incomplete. Incomplete. Di ba? Tapos hindi mo naman kayang magmura pa, PI ka, that's ba BS ka. Hindi mo pala kayang isulat ng tama. Para kang yung kapatid mo rin. Di ba? Ikaw ang tambaloslos. Yon, kayo ang tambaloslos. Tapos pinapasa nyo, pass the buck. Di ba? Eh di mga mother F's pala kayo, di gayahin ko na sila, di ba? Pasensya naman po, no? O kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan sa statement na binitawan ni Representative Paulo Z. Duterte? Pinipiay niya po yung People's Initiative. Bullshit daw po o BS yung pagkakatanggal ng budget niya ng 2 billion. Iniwanan siya ng 500 million. Hindi daw po siya magugutom at mamamatay sa gutom. Maski na wala daw yung 2 billion. Sana hindi ka na binigyan ng budget. Yun lang yun. Siya lang po nagre-reklamo. No? Nilabas niya sa publiko para po malaman ng taong bayan. Para gatungan pa, no? Yung mga burak supporter nila na lalong magalit sa administrasyong Marcos sa Kongreso. Ganun po yan, mga kababayan. Yan ang dating yan. Mag-a-add sila ng mag-a-add para tuluyang magalit ang sambayan ng Pilipino sa gobyernong ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nek-nek ninyo. No? Subukan yung gawin yan. Ewan ko lang, mga kababayan. Sa aking opinyon, hindi napapayag ang mga loyalista at Marcos supporters dyan. You can never pull them twice. Walang ganun. Kasi kayo, mga kapit tuko, no, gusto nyong bumalik sa pwesto. Ano, para ano? Gumanto na naman? Ha? Tatanong lang. Ganito? Nek-nek ninyo. Kayo ang may ambisyon. Kayo ang tambaloslos. Mahiya kayo. No? Kayo po, ano pang yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.